Sino-sino ang mga Nepo babies na naging issue at binabatikos ngayon dahil sa kanilang lavish lifestyles? Claudine Ko. Nanguna sa listahan ng mga tinatawag na Nepo babies ang vlogger at influencer na si Claudine Ko. Siya ang anak ng isa sa sinasabing pinakamalaking contractors ng DPWH, ang Hightone Construction and Development Corporation na co-founded ng ama niyang si Christopher Ko, dating Ako Bicol Party List Representative. Ang tiyuhin naman niya na si Congressman Elizalde Zaldi Ko na kinatawan ng Ako Bicol Party List ay ang CEO ng SunWest Group of Companies at chairman din ng Misibis Bay Resort. Dati rin siyang chairman ng House Committee on Appropriations. Ang kapatid niyang si Congresswoman Angelica Natasha Ko ay ang chairwoman ng BHW o Barangay Health Wellness Party List. Ang boyfriend niyang si Lemuel Lubiano ay kapatid ng may-ari ng Centerways Construction and Development na si Lawrence Lubiano, na kamag-anak din ng dating Sorsogon councilor na si Lester Lubiano. Bukod sa ipinapakita niyang mamahaling gamit sa social media, talent din ni Claudine ang pagkanta simula noong siya ay bata pa. Itinayo niya ang mga negosyong Almighty Matcha at Jacob's Wing Bistro sa Albay. Ang mga social media pages niya ay naka-deactivate at naka-delete na rin matapos na malagay sa sentro ng issue. Jamie Cruz. Isa rin sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ay ang vlogger na si Jamie Cruz. Siya ang anak ni Noel J. Cruz, ang may-ari ng Santo Cristo Construction and Trading Incorporated. Ang headquarters ng kanilang kumpanya ay sa Bataan at nakakuha ng hanggang 45 flood control project contracts na may accumulative estimated cost na 3.5 billion pesos sa pagitan ng 2022 at 2025, ayon sa inilabas na datos ng Department of Public Works and Highways at Office of the President. Sa isang vlog din ay ibinahagi ni Jamie kung paano siya niregaluhan ng isang luxury car ng kanyang ama. Pero nagsimula siya sa pag-upload ng mga food vlogs noon, bago rin mag-deactivate at mag-delete ng kanyang YouTube channel si Jamie. Napanood ng mga followers niya ang mga gala nilang magkakaibigan sa Europe, Asia at kung saan pang sulok ng mundo. Hindi rin akalain ng mga viewers niya na kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga Nepo babies. Kaya din pinagtatakhan nila ang pagbabago bigla ng kanyang lifestyle at nakipagsabayan sa pagbili ng mga branded stuff sa mga kaibigan. Ang mga kaibigan niya na kapwa vloggers din na sina Ray Hermar, Ray Velasco at Hazel King ay parte ng tinatawag na The Lula Club na nagbukas ng kanilang negosyo na may kaparehong pangalan noong 2021. Puro bashings ngayon ang nakukuha ni Jamie sa mga post niya ng kanyang OOTD sa SOCMED. Vern and Vernice Enciso. Ang pinakamatanda sa Enciso siblings na si Vern o Vernica ay unti-unting nakikilala ng publiko ngayon dahil na rin sa ama niya na may mataas na katungkulan sa gobyerno. Ang ama niya na si Vern Y. Enciso ay itinalagang direktor ng Customs Intelligence and Investigation Services o CIIS na nanumpa noong 2023. Bago napasama sa Bureau of Customs ang kanyang ama, nagsilbi muna ito bilang CIIS Station Chief ng NAIA at Special Assistant kay Intelligence Deputy Commissioner Juvie Max Uy noon. Ang sumunod naman sa kanya na si Vernice ay kilala bilang isang champion ice skater. Nagsimula siyang mag-ice skating mula noong siya ay 6 years old. Nagsimula ang lahat sa pag-uudyok sa kanya ng kanyang lolo na subukan ng ice skating. Nakapag-compete na siya sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Nanalo siya ng kabuuang 200 medals kung saan 127 dito ay ginto. Pinasok din nila parehong magkapatid ang vlogging at nagpo-post ng tungkol sa fashion, travel and beauty content. Una naman silang napapagkamalan na twins o kambal, pero nilinaw nila na hindi sila kambal at sadyang magkahawig lang talaga sila. 1 taon lang din kasi ang pagitan ng kanilang edad. Lumaki sila pareho at nabuo ang ilang mga childhood memories nila sa Tagaytay City at Silang Cavite. Pagdating naman sa travel, gusto nila ang laging magkasama. Nakapunta na sila pareho sa 32 countries dahil ginawa nila itong personal goals noong sila ay nasa 20s pa. Nabisita na nila ang North Pole sa Finland, ang United Kingdom at Iceland na naging paborito rin nila. May kanya-kanya na silang mga pamilya ngayon. Si Vern ay ikinasal sa longtime boyfriend niyang si Ben Lim noong January 2021 at ginawa ito sa Shangri-La Mactan Resort and Spa sa Cebu. Si Ben ay isang negosyante at tagapagmana ng Rose Pharmacy, isang matagumpay na butika na nakabase sa Cebu. Isinilang naman ang panganay nila na si Nathan noong September 2024. Kumakalat naman ngayon ang video ni Vern noong 2013 na nagpapasalamat sa kanyang ama na naging ATM na niya
o patuloy na nagbibigay sa kanya ng pera. Si Vernice naman ay ikinasal na rin sa longtime boyfriend niyang si Alf de Chavez noong April 2023 sa Christ the King Parish sa Green Meadows. Ang mister niyang si James Alfred de Chavez ay Chief Financial Officer ng Sliptech Innovations Incorporated. Siya rin ang isa sa mga anak ni Jaime de Chavez, ang negosyante na nag-angking nagmamay-ari ng dummy na Jose Velarde account na nagbunsod sa pagbagsak ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001. Ang kapatid naman ni Alf na si James Albert ay dati ring naging direktor ng Manila Parks and Recreations Bureau noong Estrada administration. Jella Alonte. Ang isa ring pangalan na nasama sa listahan ng mga Nepo babies ay ang baguhang kapamilya actress at Rice Artist Studio star na si Jella Alonte. Matunog ang pangalan niya dahil kamag-anak niya ang sikat na mga Alonte sa politika. Isa siya sa mga anak ng incumbent mayor ng Biñan City na si Angelo Jel Belisario Alonte na nanungkulan din bilang vice mayor ng 3 terms mula 2016 hanggang May 2025. Ang lolo niya na si Bayani Arthur M. Alonte ay nanilbihan din noon bilang mayor ng Biñan. Ang lola naman niya na si Fe Erlinda B. Alonte ay anak ng pilantropo na si Dr. Idelfonso Belisario. Ang tiyahin naman niya na si Marlene Len Alonte ay minsang naging kinatawan ng Biñan sa Kongreso at naging Deputy Speaker ng House of Representatives. Ang kanyang ina naman na si Jocelyn Maniego Alonte ay nagtayo ng kanyang karera sa pribadong sektor na nagsisilbing Operations Manager ng Rains Place Corporation, isang kumpanyang may kinalaman sa dormitory, hotel at commercial developments and management. Graduate si Jella ng bachelor's degree sa Life Sciences and Biochemistry sa Ateneo de Manila University na pre-med course niya. Kasalukuyan siyang kumukuha ng medical studies sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center o UERM-MMC. Nakilala si Jella bilang content creator sa TikTok at unti-unti siyang nagkaroon ng mga followers. Nitong July 2025 lamang ay napanood si Jella sa kanyang acting debut sa Wattpad series adaptation na The Four Bad Boys and Me na ginawa ng ABS-CBN sa pakikipagtulungan ng Lone Wolf Films. Very public din ang relasyon niya sa baguhang aktor na si River Joseph, ang nanalong 4th Big Placer sa first PBB Celebrity Collab Edition. Nabash din si Jella kamakailan nang mag-viral ang 2024 TikTok video niya matapos na matanong kung ano ang masasabi niya sa political dynasty sa Pilipinas. Ang kanyang naging sagot, "Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. I mean, controversial." Binalikan naman niya ito noong July 2025 at sinabing hindi niya dapat yung sinagot ng ganoon at hindi niya intensyon na tumawa out of pride or arrogance. "That was my mistake and I take accountability for how I handled that moment." Fatima Mayen. Nakasama ang pangalan ng best friend ng isa sa mga kilalang content creators ngayon na si Ashley Sandrine Yap, anak ng aktor na si Richard Yap na si Fatima Mayen. Ang pamilya kasi ni Fatima ay kilala sa Haji Panglima Tahil Sulu. Ang kapatid kasi niyang si Muhammad Mustafa S. Burahan ay ang alkalde ng nasabing lungsod. Sinasabi ng mga netizens na ang pamilya niya ay nasa politika. Kaya naman ang pagpapakita ng marangyang pamumuhay ay napapagkamala na gawa ng isang Nepo baby. Ang mga post kasi niya sa social media ay halos naglalaman ng mga mamahaling mga kagamitan. Ilan naman sa mga nakafollow sa kanya ay nagsasabing pribado ang buhay ni Fatima. At sinabi rin ni Ashley na wala itong kinalaman sa flood control projects issue ng bansa. Jasmine Chan. Nilinaw naman ni Lapu-Lapu City Councilor at Basak Barangay Captain Jasmine Marie Daday Chan Olmsted na walang pampublikong pondo ang ginamit para sa kanyang paglalakbay sa Europe kamakailan. Kasunod ng batikos ng mga netizens sa kanyang mga post sa social media. Regalo daw ito kasi sa kanya at ang mga suot niyang damit ay mura lang at madaling hanapin at bilhin online. Ang funds din na kanyang ginamit ay galing sa kanyang sariling ipon dahil mula pa noong siya ay college student. May mga investments na siya. Hinihingi niya ng paumanhin sa marami ang pag-misunderstand sa kanyang mga post. Tiniyak din niya sa mga nasasakupan na lahat ng barangay finances are accounted for at bukas sa pagsisiyasat. Christine Lim. Nasama din ang pangalan niya sa listahan ng mga Nepo babies. Siya ay isa ring influencer at anak ng dating Kapas Tarlac Mayor na si Ray Katakutan na nanungkulan noong 2001 hanggang 2010 at 2016 hanggang 2022. Ang business na hawak niya ngayon ay ang Cafe Josefina sa Capas at Castelo Verde na isang events place sa Capas. Ang ama niya ay naakusahan noon ng land grabbing
na nakakapinsala sa kanyang mga mahihirap at marginalized constituents. Ngunit sabi niya na ang mga lote ay sakop lahat ng inaprubahang plano ng Department of Environment and Natural Resources. Nilinaw din niya na walang quarrying na nangyayari sa kanilang lugar. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Type your thoughts in the comment section below.